Muli po, maraming salamat sa iyo, China. Maraming salamat, China, na ayaw maging kalbo. China na ayaw kang makakitang nakasimangot. China na lagi nakangiti. China na laban lang. China na pag napagod, nagpapahinga, tapos laban ulit. Maraming salamat doon sa China na naging inspirasyon sa aming lahat. Doon sa nakilala namin lahat. Si China na wala na ngayon sa piling nating lahat. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Yun lang yung masasabi ko. And yes, topic of the day, if there's no one Ayun, maraming salamat sa inspirasyon. You taught us how to be strong. Your smiles mark in our hearts. And thank you, Tol. Ikaw ang naging... Thank you. Salamat, Tol. Alam mo yun, yun yung yung... I don't wanna get into it. I don't wanna ayoko nang sabihin kung ano pa yung naiisip ko dyan sa mga ganyang bagay. But nakakalungkot. Wala na si China. Yun na lang. Topic of the day, cancer. Anong pumapasok sa isip mo kapag narinig mo yung salitang cancer? Kung meron kang POV about this, kung gusto mong maging guest sa araw na to dito sa Tunay na Tao TV, please feel free. Hindi ko na uulitin yung pagre-request ko ng guest. Ayoko na magpaulit-ulit. Ulitin ko na lang. Umulit din ako ng ulit. Ulitin ko na lang. Anong maisip mo pag sinabing cancer? Hello ulit, El. Gloomy morning ulit. It's such a sunny day, pero it's so gloomy. Cancer. Isang sakit to na walang lunas. Alam ko may mga nagsusurvive sa cancer, pero the first idea that will come to your mind is a terminal disease na once you have it, kapag nagmetastasize na talaga and nasa stage 3 or 4 ka na, medyo mahirap ng labanan talaga ang cancer. Kahit sa lipunan, pag sinabing cancer ng lipunan, it's a malignant disease na halos wala ka nang makitang lunas or wala ka nang makitang hope. That's cancer. When I say halos wala ka nang makita, kasi again, some survive it, most don't. And it's a very painful and draining disease. Hindi lang for the one who's sick or who got sick, but also for the whole family. That's cancer for me. Thank you. Judy, pag sinabing cancer, ano yung pumapasok sa isip mo? Or ano ang cancer para sa'yo? Ang sakit ng live mo, kanina pa ako umiiyak. It's it's very painful words and natatakot. Alam mo yun? Kasi, yung mom ko kasi, cancer survivor din siya. Wala lang. I see someone na nag-struggle siya through that. Yung mother ko that time, ayaw niya ng lumaban. But, sandali lang okay. But I tell her to fight and she survived somehow. Nakasurvive yung mom ko until now she's alive. But honestly, I'm more scary. They're more scary for me kasi I diagnosed when I was
2000, I think 4, nung nalaman kong I have lump in the breast. Tapos, yung mom ko, she keep reminding me na you take care of yourself, magpa-check up ka. Then, yeah, I do some check every now and then until now. When the doctor said it's benign. So, I don't know. So, I'm still doing it until now. But suddenly, when I was in Dubai, somehow, yung mom ko yung nagkaroon ng cancer. You know, she's always worried about me. Tapos tumawag siya na she's battling her life that time. And it's so painful kasi nung she's battling. Oh my God, I can talk. When she was battling, I can't go home. Kasi ako lang yung financially provider nila. So sabi ko sa mom ko, try to fight. Araw-araw siyang tumatawag, tapos umiyak sa akin, tapos wala akong magawa. I want to go home, pero hindi pwede. Kapag umuwi ako, paano yung finance? And it's expensive to have this sickness. Alam mo yon, napakamahal niya para sa mahirap. Hindi siya ganun kadali na ilaban. I'm just grateful that time that I'm capable. Alam mo, ang laki nung pinagdaanan ko kasi ako lang yung breadwinner that time. Tapos, the whole family is in my shoulder. Tapos, they give me that kind of battle for her. Pero yeah, I made it. I made it then. I did every possible para madugtungan yung buhay niya. And I'm so proud and so happy. And of course, prayer lang yung nabigay ko. And financially, wala yung physical support kasi hindi pwede. And I can still remember the pain. And I could say na yung mga taong nakakaranas ito, it's the most very painful part kahit sa family. So I don't want to see or hurt anyone na they battling this. It's very, very hard. Ayun lang. Sorry hindi ako makapagsalita ng maayos. No, that's okay. That's okay. Ayun kasi, naparating mo naman at naintindihan ko naman yung gusto mong sabihin. Para sa mga taong nagbabattle ng cancer and they experience it, you are the most strongest for me. And, ayun, basta, laban lang. Alam mo kung ano yung, kung paano ko pa iiksiin yung sinabi mo. Yeah. Mabigat to sa karamihan, pero It is. Ito yung naramdaman ko agad. Ito yung palagi kong inaiisip kapag sinabing cancer. At nabanggit mo to, pero babaguhin ko kung paano ko sasabihin. Yeah. Yung cancer, hindi yan sakit ng mahihirap. So, welcome back sa'yo, Miss Emma. No, what I mean is, mahirap siyang labanan, lalo na. Yeah. No, I mean hindi siya sakit na mahihirap dahil kung mahirap ka, sigurado talagang hahanapin mo kada kusing, kada sentimo That's what para I mean. maipagamot mo yung sarili mo. Ganun kahirap. Kaya ang sabi ko, hindi ito sakit ng mahihirap. At kahit mayaman ka pa, mahihirapan ka pa rin harapin kung ano yung mga pwedeng pagdaanan mo. Hindi lang yung mismong tao na nakaka-experience ng cancer, which pati na yung mga nakapaligid dito. Yeah, very, very tough. Very siya. Masakit siya, masakit siya para it's word itself lang. Pag narinig ko na siya, parang alam mo yun, ang tapang ng mga taong lumalaban para doon. Parang sa akin, isa sila sa mga pinakamatatapang na tao na nakilala ko dito sa mundo kapag they still continue trying. Kasi when I heard my mom na ayoko na, gusto ko na lang, alam mo yung mag-give up. Ang hirap marinig sa taong mahal mo or sa kakilala mo that they are trying so hard, tapos habang lumalaban sila, they want to give up dahil sa pain. Yun yung pinakamasakit na part. Hindi siya madaling kalaban. Ayun, thank you. Nga pala, doon sa mga nakatambay at makakatambay hanggang sa dulo ng live natin, tulungan nyo akong sagutin yung magiging katanungan ko sa huli, sa dulo ng live natin. Sana matulungan nyo ako. Ayun na, cancer. Kapag sinabing cancer, your POV. Honestly, kapatid Elmer, sinagot ko na to sa'yo dati ng first interview. For me, cancer is fate. Fate. Bakit ko nasabing fate? Lahat kami dito sinubo. Yung history ng family namin is all about cancer. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi nakakakilala, ako man meron din. Alam yan, ni kapatid Elmer, no?
But, sabi ko nga, faith. Kasi dito ko na-embrace kung paano ko ipagtitiwala yung buhay ko, yung buhay ng family ko. Nung nalaman namin yung history na kung ano yung pinanggalingan namin, very recent, yung lola ko, yung kapatid ng daddy ko, namatay siya nitong January lang, no? January 6, birthday ng anak ko, namatay yung lola, no? And ulit, sinubok na naman yung faith namin kasi kung hindi namin tatanggapin yung realidad na sakit na nga to at ilulugmok pa rin namin yung sarili namin dito, walang mangyayari sa buhay. Kaya nung dumating yung time na nalaman namin na may ganitong sakit, yung tita ko, yung tatay ko, yung tito, yung pinsan, sabi ko, Lord, thank you. At yung pinakahuli nga nung ako yon, yung na-encounter ko, birthday ko yon, tanda ko, birthday ko, dun ko nalaman na meron akong ito. Yung sa brain aneurysm, no? Ang hirap tanggapin, ang hirap isipin, pero sabi ko, nakakatawa nga ang una kong sinabi, thank you. Thank you kasi dito ko makikita kung gaano ba ako katapang. Thank you kasi dito ko mas na-appreciate yung love ni God. Pero kanina, habang binabalikan ko yung kanta ng Warrior is a Child, aaminin ko sa inyo, nakaramdam ako ng konting takot. Natakot ako in a sense na hanggang kailan ba ako itatawid ng faith ko? Hanggang kailan ba ako palalakasin ng faith ko? Hanggang kailan ko ba kakayanin yung laban na meron ako? Ano ba yung gusto kong iparating sa lahat ng narito? Simple lang. Dalawang rason ng buhay. Yung buhay kung saan na ini-enjoy lang natin parang wala-wala lang. At yung buhay na pahahalagahan natin. Kanina, naisip ko, sabi ko, o nga no, parang wala-wala lang sa atin. Pero yung pinaka-importanting aral na natutunan ko ngayong umaga na to, habang nagkakape, nanonood sa inyo, muli, itatawid pa rin ako ng faith kung nasaan naniniwala ako kung bakit may buhay. At muli, kapatid Elmer, uulitin ko yung sinabi ko sa iyo. Kung bibigyan ako ng pagkakataon ulit na makausap si God, isa lang ulit ang itatanong ko, Lord, nagawa ko ba yung para sa'yo? Salamat po. Thank you. So, ayun. Ewan ko. You can ask me any question, but wala na akong maitanong. Alam ko, kanina, ang dami kong dapat itanong. Isa na din yung bakit pa ako nasa social media. Meron akong tanong sa'yo. Ito yung gustong-gusto kong itanong sa'yo dati pa. Kanina, nung nagsasalita ka about doon sa kapatid mo, sabi mo nga ayaw mo nang tumakbo, di ba? Sabi mo nga yung purpose mo, kaya mo lang gustong tumakbo is para doon sa ate mo na na-inspired ka. And then dumating si Chi, di ba? Nakaramdam ka ba ng galit? Or na-question mo ba si God? Bakit? Mabuting tao naman kami. Mabuting tao naman ang ate ko. And then ibinigay si China, tapos eto na naman. Nakaramdam ka ba ng nagalit ka or tinanong mo si God, bakit? Hindi naman ako magpapaka-ipokrito, oo. Pero end of the day, mas ginandahan ko or mas tulad nga ng sabi mo, hindi ako relihiyosong tao, but I still want to
Kahit minsan, alam mo yun, dumarating naman tayo lahat sa ganung punto na mapapatanong ka. Alam ko, yan yung pinaka hindi dapat natin ginagawa, yung magtatanong ka kung bakit. Kaya mas ginagandahan ko kung paano ko tatanungin. So, mas naisip ko na bakit pa ako nasa social media. 2020, nagsimula ako mag-social media para makapag-survive yung ate ko. We fail. I fail. Wala nangyari. Walang miracle na nangyari. This time sa China, same thing. Walang miracle na nangyari. Gusto nyo kwentuhan ko pa kayo. 2016 na diagnose ang ate ko. Oo, nakasurvive siya, napa-operahan siya, magkano ginastos namin. Wala akong pakialam kung magkano ginastos namin. Ang mahalaga na dugtungan ng buhay niya. Pero that time, nagpunta akong PGH, nagpunta ako sa ward. That's the first time I did the fundraising shirt, mga bata. Kinukuha na ni kamatayan. Anong gusto niyong isipin ko? Mga batang hindi pa, alam mo yon, wala pang muwang mga bata na wala namang kasalanan. Those are the questions na bakit. And then 2017, nakarecover ang ate ko. Nawala ang lola ko. 2019, nawala ang biyanan ko. If I'm not mistaken with the years, dahil din sa cancer yan, yun ang sigurado ko. Yun yung mga dahilan kung bakit ako tumatakbo. Binabago-bago ko, pero lahat ng hakbang ko is a prayer. Is a prayer na sana gumaling sila. Dahil tandang-tanda ako, 2020, COVID time, pandemic time, lockout. Yun yung sinabi sa akin ng asawa ko na pinakamabisang dasal yung sakripisyo natin. Naisip ko, yung pagtakbo, eto na yung sagot doon sa mga katanungan ko. But yeah, after 4 years of running, not only 4 years, I started running 2014. Sinubukan ko rin na tumakbo para sa inyo. Sinubukan tumakbo para din sa mga wala pang sakit. 2016, nakalimutan ko lang banggitin. It's a baby which is like a 4 years old. And then 2017, eto na lang, shortcut nung lahat ng sinasabi ko. Lahat ng dahilan ng pagtakbo, wala na sa buhay ko. Wala na sa mundong ibabaw. So ano pa yung dahilan? Ito ba yung tamang paraan para ipagsigawan ko sa mundo na nasa ng tamang gamot para sa cancer? At sa mga hindi nakakalam, that's the reason why I'm freaking running every single day if I can. May gamot ba talaga? Kung may gamot man, nasan na? Kung ang COVID nagawa natin ng paraan ng panandalian lamang na hanapan ng lunas, ulitin ko, hindi ako profesional. Pero hanggang kailan, bago natin matagpuan yung tamang lunas sa gamot na cancer, yun lamang po. Anything else to say? Elmar, I just wanted to take this time para magpasalamat sa'yo. Kasi kung sinabi mo, di ba, you're running for a cause, hindi mo naman mapapagaling ang isang tao talaga technically dahil nagtatakbo ka, nag-Ironman ka or what, pero yun yung naging way of prayer mo eh. And naging eye-opener din siya sa akin na si Irene, isa rin siya nagsabi sa akin na kapag nagdasal ka o may pinagdadasal ka, take action. Kasi mas nadidinig ka ng parang alam mo yun, in modern times, yun yung way natin eh. Pero in the olden times, di ba, we sacrifice our fattest goat, yung biggest cow natin, pinakamaganda, di mo gano'n, di ba? Pinakamagandang alay natin na may aalay just to hear our prayers. And that's one of the most beautiful thing na ginawa mo din na you are running kung ano yung kaya mo. Minsan, pagod ka na, pero itatakbo mo pa na mas malayo just
to pray. And thank you for doing the same thing for me and Matt. Ako din, may mga nawala rin sa buhay ko na dahil sa cancer, may aneurysm din, Eda. And I see these people passing on in front of me. May tiyahin ako na breast cancer din. Ang kinamatay lola ko na isa breast cancer, lung cancer isang lola. And at yung mga walang bisyo pa ha, walang bisyo. Mga, alam mo yun, mga clean living talaga sila eh. And yung sa tita ko, doon ko na-realize kung gaano kasakit. Kasi I saw big jars of painkiller sa bahay niya. Maswerte pa yung iba na they had a chance na makapag-surgery, makapag-chemo, kasi siya hindi na kinaya rin ang katawan niya. And umasa na lang siya sa painkiller. Sobrang dami niyang iniinom na painkiller para lang hindi niya maramdaman. And still, ay din lola kong isa, ganun din. No painkiller can really take away the pain. Kaya sabi ko kanina, it's not just financially draining, it's draining for the person, of course, and draining for the family rin kasi. You'll see your loved ones deteriorate. Pero alam mo, El, there's always another reason to fight and to keep doing the same cause that you're doing. It might sound pambobola, pero or parang sabihin mo na pinapagaan mo lang loob ko, baita ka. Pero you know, kung hindi mo alam, Yun yung mabigat dito eh. Sorry kung hindi ka sikat, hindi ka pakikinggan. Subukan mo si Michael Jordan yung tumatakbo at sinasabing asan yung gamot para sa cancer. Subukan mo si Diwata yung nananakbo ngayon at sumisigaw ng run for cure. Alam mo yon? Yun yung pinakamasakit sa lahat. Na namatay yung aking kaibigan, wala nang makakilala kasi naghahanap sila ng mas sikat at mas makikilala sila. Pag bumuntot sila, pag nag-like sila, pag nag-share sila doon sa tao na yun, kabit sila. Yun yung napakasakit tanggapin. Na lahat ba halos ng tao, alam mo yun? Yung kahit ang dami ng drives, ang dami ng naging parang programs for cancer, run for cancer, this for cancer, that for cancer. Pero sa ayaw natin at sa hindi, naging negosyo na kasi ang cancer eh. Naging negosyo. It's either may cure or wala. May mga rumors na they found cure, itong halaman na to, it can cure, ganyan. Pero anong nangyayari? It was being denied, it was being discredited. Kasi, sa aminin mo't hindi, yung mga pharmaceutical companies who provides yung mga sinasabi nating panggamot or pangpatay sa cancer, maapektuhan sila. Negosyo yan eh. And sa ayaw mo't sa gusto, may nakikinabang din dyan. And the thing is, more patients are being taken away from their families than being cured. Lalo kapag, tulad sa lalo sa mga pamilyang mahihirap, malalaman lang nilang gano'n na pala yung kalagayan nila, stage 3 or stage 4 na sila. Diba? Because, anong uunahin nila? Yung sakit nila o yung kikita sila para sa pamilya? Hindi katulad nung sabihin natin na may, at least may pera na may naramdaman, nakakapagpa-check up, diba? And sa aminin mo't hindi, o nating lahat, tuloy yan sila namin, napakamahal talaga ng ng sakit na yan. And hindi talaga lalabas ang cure until mawala yung greed ng mga nasa taas na nagpo-provide ng gamot. And of course, paano mga COVID na action na agad, ito pa long term na to, mga sakit na to. Pero kasi some of the diseases evolves. Alam mo yun, and with
modern food, with the way of living ngayon, nag-iiba-iba din. Which is kasama yan doon sa sinasabi mo negosyo. Negosyo, yes. Yeah. So ayun, I'm gonna cut the live short. Any like words to say. Alam ko nagiging negatibo na ako masyado sa pagkakataong ito, but yeah, bibigyan ko kayo ng pagkakataon isa-isa na any short words na para sa mga nanood, sa mga makakapakinig nitong live na to. Well, una sa lahat, kapatid, ito ang sabihin na napaka-proud ko na nakilala ko isang Elmar Toledo. Tunay na tao, asal-aso, di ba? Yun yung pumatak sa isip ko. I mean, sabi ko nga sa'yo nung pag nag-uusap tayo, huwag ka malungkot. Kung hindi man tayo sikat dito, yung sabi mo nga kanina, wala mang nakakapansin sa atin, sa mga ginagawa natin. Pero sobra-sobra at higit pa yung nagagawa mo. Hindi lang pang mata, kundi yung reward na nabibigay at mabibigay sa'yo sa taas. No? Don't get me wrong, hindi ko gustong sumikat. Yeah, Which is true. Ang tanong ko lang is bakit kailangan sikat ka bago ka pakinggan nila? Oo, may sasagot dyan na because they prove themselves. Sagutin nyo yung tanong nyo. Pag-isipan yung maigi yung sinabi nyo na they prove themselves already. Kaya naniniwala kayo sa kanila. Alam nyo yun. It really, it's an eye-opener for me na nowadays talaga. I'm sorry. It might sound like I'm really into that fame or sabihin nyo na. Sige. Sabihin nyo na, desisyonan nyo na kung ano yung gusto kong sabihin at gustong iparating sa inyo. But yun nga. Nasasaktan ako sa ganong nangyayari. When it comes to cancer. Pero kapatid, sabi ko nga sa'yo, nabigay mo yun yung pinaka-importante, nabigay mo yung ikaw. And sa mga tao na katulad namin, isa ako sa na-inspired mo Inspired ako kasi hindi biro, sabi nga kanina ni Sisi, tatod mo na yung ginagawa mo, selfless ka napaka-selfless na ginagawa ko hindi lang to para sa akin, kundi para dun sa mga tao na gusto kong maging bahagi nila. Yun yung isa sa rason na talagang ang tawag mo lang, hindi ako makahindi sa'yo. Hindi ko masabing ayoko. Kasi alam ko na totoong-totoo ka sa sarili mo at totoong-totoo ka sa ginagawa mo. Doon sa mga tao na nandito, sana po itong live na to na napapanood nyo ngayon ay maging aral, hindi lang sa katulad ko, kundi sa ating lahat. Ingatan natin ang ating sarili na ang buhay natin yan ay hiram lang. And sana po ito ay magamit natin sa maayos, sa tama. Maging ako man ngayon, naging aral ito sa akin na ang buhay natin, mayaman man o mahirap man tayo, wala sa estado ng buhay. Kapag dumating yung ganitong pagsubok o senaryo sa atin, wala itong pipiliin. Pero ang pinaka-importante sa lahat, wag pong maging hadlang. Yung sakit, yung cancer, kahit anong klase yan, para ipagpatuloy natin ang buhay natin. Katulad ng isang China, wag nating kalimutan yung isang ngiti. Dahil bukas, may magandang umaga pa na sisilay at sisiboy sa bawat isa sa atin. Lagi po nating panatilihin. Panatilihin natin hindi lamang po yung ngiti na higit ng ating paniniwala na ang sakit ay dihad lang para ipagpatuloy natin ang anumang ating nasimulan. Salamat. Thank you. At bago si Judy, basahin ko lang to. Too sad. Kasi mostly sa tao, they always look on your status or credentials before they get your attention. I agree to that. Miss Judy, anything else you wanna say
bago natin tapusin yung live. Because, alam mo, nalungkot ako sa sinabi mo. Kasi I know what your intention is. Pero yeah, that was the cancer of society na hindi naman lahat pinakikinggan. Just pinipili lang nila kung ano yung interesting for them. But kahit na sa little way mo or sa paraan mo, we heard you. At least hindi man nila, may mga tao kang, you touch the heart and we are one of them. And we are so proud of you and we are like, we're gonna be in your back to support you all the way kung ano man yung ipinaglalaban mo. I just know you for a while, pero alam mo yun, the more na, especially today, napahanga mo ko and I will be one of the people na I will be there to support you kung ano man yung ipaglalaban. Huwag mong masyadong sabihin sa sarili mo na naririnig ka naman ng iba, hindi lang lahat talaga. Pero one way, ano ba yun, darating din sa araw na yun, di ba? So, keep it up, El. Proud kami sa'yo. And then, sa lahat ng tao na they battling cancer, just be strong and have the faith. Wala tayong laban pero just keep continue. No matter what, kaya mo yan. And then, wala lang, fight lang. And thank you for Gina kasi it's really inspiration for us. And you also, El. Thank you for you. Thanks for the inspiration. Yun lang. Salamat. May nakaka-appreciate sa akin. And bago ko tapusin yung live, maraming salamat sa mga... May last word ako for you, Elmar. Sige. Thank you. Oo, nakukulangan ako sa charot lang, hindi. Pero yung eto lang, no, tulad ng tinanong mo sa akin kanina, na kung ano yung isang yun talagang tumanim din sa akin na pinaniwalaan kong words ng isang sikat na tao or sikat na personalidad. I replied, di ba? Life is a suffering. That's by Buddha. Yeah, totoo yun. Lahat ng tao talagang they suffer a lot. Pero it's how friends, family, and other people will, support you and help you carry the burden that you have. And same din naman na tulad na lang sa akin, may dinadala akong burden pero andyan kayo mga kaibigan ko na alam niyo yun, napagaan niyo yung bit-bit ko. I'm suffering a lot pero with you there, yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko saan, they help me carry the burden. And that's what you're doing. You're helping carry other people's burden. You're praying. And minsan naalala ko, nag-aambagan pa nga tayo, di ba? Nag-ambagan tayo just to, di ba? Para makapag-pray tayo na mas marami, collectively. And ang masasabi ko naman sa mga tao nandyan, huwag kayong mahiya or huwag kayong magdalawang isip na bumuhat. Kahit pa sabihin yung itigi-tigis ang daliri lang tayo na ibinuhat, but still, collectively, nakatulong tayong iangat yung tao na alam nating lugmok na. And yung pain, hindi natin kayang kunin sa kanila yun. Pero yung mapagaan natin yung sitwasyon niya or yung palagay ng kahit konting-konti lang, nakakatulong tayo sa ganun. Hindi sa pagsuko alam mo yun, bibigyan katawan natin at some point in time. Pero at least yung will natin to live and to be alive, dapat yun buhay sa puso natin yun. Yun lang, support each other kahit hindi natin kilala, basta maganda yung adhikain, maliit o malaking tao man yan. Pero basta may ginawa ka to uplift others, you're doing it for a cause, for the right reason. And malaking bagay yun. Nadinig ka man ng malalaki or hindi. Pero tayo maliliit, at least gumawa tayo ng sarili natin paraan. Yeah. Para sa kapwa natin. Yun lang po. Thank you. At yun nga, sabi ko nga, dito ko na rin tatapusin yung live at bago ko tapusin, iwan ko sa inyo to. Yung sagot dun sa ano yung cancer para sa akin. Cancer ay isang negosyo na kailangan
meron kang malaking puhunan, which is yung pangangatawan mo. Kaya ako ginagawa yung pagtakbo. Ito yung huli kong sasabihin sa inyo, na sana, kahit papano, may maniwala, may makinig, may sumang-ayon doon sa mga sinasabi ko ngayon. Kaysa naman sa mapakinggan mo at maniwala ka kapag sinabi ko na noon. Maraming salamat po. Thank you ulit sa iyo, Gina. Thank you. Hanggang sa muli. It won't be goodbye. It won't be goodbye. It's always see you later. See you later, Gina. But not that soon. Thank you. Maraming salamat po sa lahat.